Cherry Tigo. Posible nga bang mag-champion? Mas pinalakas na Cherry Tigo ang umaariba this conference sa pagpasok ng 2 additions from F2 Logistics na sina Ara Galang and Abby Maranyo. Masipag sa recruitment ang Cherry dahil halos lahat ng mga bigating players ay nakukuha nila. Makikita natin sa mga pub mats pa lamang na talagang pinaghandaan ng Cherry ang conference na ito. Makikita natin sa earlier parts ng elimination na medyo shaky pa ang laro ng kupunan. Pero after beating Creamline, nakuha nila ang almost lahat ng remaining games sa pamamagitan lamang ng 3 sets. Knowing na hindi rin basta-basta mga teams na kanilang kinalaban like Petrogas, Creamline, PLDT, and Signal. Ang next lead nga lamang at Petrogas ang nakakuha ng ilang sets sa Cherry after that Creamline sweep. If Cherry is able to beat Creamline and Petrogas, posible nga ba silang mag-champion knowing na struggle din ang gameplay ng Choco Mucho dahil sa pagkawala ni Kat Tolentino? Sobrang unpredictable na mga nangyayari this season at mas naging exciting ito sa pag-angat ng laro ng Cherry Tigo crossovers. Mistulang newly formed team ang crossovers dahil sa ipinamamalas nitong galing at para bang instant boom ang kanilang rotation dahil sa napakagandang team chemistry na kanilang ipinamamalas. Kung mapapansin natin sa karamihan ng teams na naglalagay ng additional players ay hindi agad ganoong nagiging maayos ang jive. Pero this team broke the stereotype. This only proves na the additions are perfect additions sa kupunan na ito. Samahan pa ng napakahusay na leadership skills ni Abby Maranyo which placed the new, middle, and senior generations to fit perfectly. Isa pang nakaka-excite dito ay ang Ara Galang's comeback. Bumabarog na muli ang ating Lasallian MVP at napakagandang tingnan to see her recover after that season 77 heartbreak na nagpababa sa kaniyang laro. The Lauer sisters are also doing their job greatly as UST's prime open hitters. Ang kanilang connection and healthy relationship outside the court contributed sa ganda ng nilalaro nila ngayon. Hindi rin naman magpapahuli ang kanilang middle hitters na very reliable at talagang pumoporsyento kapag nabigyan ng kanilang setter na si Alina Vicar. Vicar is also one of the missing piece sa pag-angat ng kanilang laro. She is a very efficient setter. Hindi pa rin nawawala ang kupas ng laro niya since she brought the UST Golden Tigresses to a championship battle against Ateneo last season 81. Their defense patterns are also excellent sa pagpasok ni Jen Yerva at sa lalong pag-improve ng reception nito at contribution sa team. Malalim din ang bench ng Cherry at sino mang ipasok ay talagang pumupuntos. Sa ganitong level ng play ng Cherry Tigo crossovers, hindi imposible na makamit nila ang kampyonato sa conference na ito.